Good evening po muli sa inyong lahat. Andito po muli ako at gusto ko lang uling mag-share ng message na makapagbibigay sa inyo ng dagdag kaalaman kung anong inyong gagawin, kung anong inyong sabihin, hindi ka matataranta, hindi ka magugulumihanan, hindi ka matutuliro, ganun. Good evening muli at sana ay madaanan nyo itong aking live at makapag-stay kayo kahit konting oras, at kung mabibigyan nyo naman ng oras na mapakinggan ako, or pwede rin kayo na mag-join, makipag-usap sa akin, o let's talk na ganun nga, kaya para maging maganda yung ating kalabasan nitong ating live nyo po. Good evening muli. Kumusta po kayo? Kumusta na po inyong maghapon? Ano po bang inyong mga nagawa, natapos? Mayroon ba kayong mga ipagpapabukas pa? O di mo muna gagawin? O yung pagpapaliban mo muna? At mayroon ka pang ibang mas parang gusto mong unahing gawin, no? Isa kasi parang may gusto kang gawin talaga na unahin, para excited, unahin ko nga ito, at ito ang dito ko gusto itong gagawin ko. May ganun, di po ba? Yung bang sabi ka kung anong gusto mong gawin, yung unahin sa lahat, no? Good evening muli. Nandito ko para makipag-kwentuhan, mag-share muli. At syempre, kinukumusta ko kayo kung okay ba yung kalagayan nyo dyan. Kayo po ba ay okay dyan? Kayo po ba ay masaya? Kayo ba ay may katabi dyan? Kayo ba ay malungkot or nagmumuni-muni ng mga bagay-bagay na iniisip nyo? Ako naman andito lang mag-isa, so ito nga yung oras ko para humarap sa inyo na makipag-usap-usap at magandang gabi po muli. At ako ay excited na makapag-share sa inyo ng message, no? Yun nga po, bilang sabi ko nga po sa inyo, ako po ay isang Christian, no? At syempre, ang gagawin natin ay laging mabuti, no? Yun ang ating gagawin, lagi iisipin natin ang mabuti. Minsan ba nakakaisip din kayo ng masamang isipin, lalo na kapag naiisip mo na o nakikita mo na hindi ka feel ng isang tao. Naramdaman mo ba yun na hindi ka feel, hindi ka niya gusto? Naramdaman mo na po ba yun na kahit anong gawin mo ay hindi mo siya ma-please, hindi mo siya mabigyan ng kaluguran? Kaya ano gagawin mo, no? Syempre malulungkot ka kung yung nagbibigay ka naman ng best, pinipakita mo yung effort, yung best mo, pero hindi mo pa rin siya ma-please. May ganun, di ba? Malulungkot kang ganun. So ano gagawin mo pag hindi ka feel ng isang tao? Syempre naisip mo na out of place ka, naisip mo na hindi ka niya gusto, no? Anong gagawin mo kung sakaling ganun nga na hindi ka feel yung isang tao na hindi ka niya gusto? May ganun talaga na mayroon talagang walang may gusto, no? Hello sa mga makadaan dito sa live ko. Sana ay makapag-stay kayo, makapakinig kayo nito ng aking konting mensahe, no, na talaga makapulutan natin po ng aral, no? So, para po sa akin, kung hindi ka feel ng isang tao na
Syempre malulungkot ka kung hindi ka feel na hindi ka niya pansin, wala siyang pakialam sa'yo, hindi ka niya gusto, or wala kang dating sa kanya, ano. So, para sa akin po, ang gagawin ko pag ganun, kung hindi ako feel ng isang tao, ay iiwas ako, no? Hindi ko ipagsisiksikan yung aking sarili kung ayaw niya sa akin, kung hindi niya ako gusto o hindi niya ako feel, no? Pero hindi ako magagalit sa kanya, iiwas ako, alalayo muna ako, kasi baka naiinis siya sa pagmumukha ko, di ba? Na baka kumukulo niya yung dugo niya pag nakikita yung mukha ko, ba nabubisit siya, ganun mga bagay, di ba? So, lalalayo muna ako, hindi ako magpapakita sa kanya, hindi ako nagpapapansin o magcha-charming, no? Ganun, kapag hindi ka feel ng isang tao, no? Minsan sa asawa mo nga, minsan dumarating, hindi ka na feel, di ba? Yung lalamig na, di ka na niya feel, di ka niya gusto ng kausap. Naramdaman niyo na po ba yun, na yung asawa niyo ay hindi ka na niya feel? Anong gagawin mo pag hindi ka na feel ng asawa mo, ng boyfriend mo, or ng girlfriend mo? Syempre masasaktan ka, kasi ang lamig na, hindi ka na niya feel na makausap, makasama. Ibig sabihin, ang lamig na siya. Bakit kaya, no? Minsan may ganun na talaga na dumarating yun na di ka talaga niya nagbabago yung kanyang pagtingin, yung pagmamahal niya, yung mga ganyong pangyayari na talagang ang hirap arukin. Yun lang gagawin ko. Kung hindi ako feel ng isang tao, lalayo ako sa kanya, hindi ko isasaksak yung aking sarili kung ayaw niya sa akin, kung hindi niya ako feel. Pagpe-pray kita na mag-feel mo rin ako bandang huli, at hanapin mo ako, no? Kaya nga, kung hindi ka feel ng isang tao, dumating man na, ba't ko po ba kasi ito na-share, no? Bakit ko pa nasasabi ito? Kasi naranasan ko na po yan, mismo nga na yung kasama mo pa sa bahay na hindi ka na ma-feel, no? At di mo na rin maramdaman yung kanyang hindi mo na rin maramdaman yung kanyang love para sa iyo, yun. Kaya kung sino man po nakakaranas ng gano'n na hindi ka na feel, or hindi ka na mahalaga, or nanlamig na sa iyo, no? Nawala na ng pagnanasa, no? Yung ganun. So, anong gagawin mo? So, masasabi ko lang kung dumarating sa inyo mga ganito na nanlalamig na yung inyong partner o yung isang tao na yan, kaibigan, hayaan nyo muna siya. Hayaan mo muna siya. At hayaan mo na rin masaktan-saktan ka. Ganun lang yung sa una, masasaktan ka, pero ano rin niya, gagaling din yan kung sakali ka saktan sa mga gano'n na hindi nga nagsasalita, pero yung paramdam niya sa'yo, nagpaparamdam niya sa'yo na malamig na siya, na hindi ka na niya pansin. Kaya tumashare ko sa inyo ay pangkalahatan, hindi lang sa kaibigan, pero mas kung gusto ko rin tumbukin yung para sa mga mag-partner, no? Kapag hindi ka na naging feel niya o nanlamig na sa'yo yung partner mo, siyempre, ano yan, hindi na yan tapat, no? Hindi na yan tapat. Maggagawa na yun ng mga para mabwisit ka, para ikaw yung talagang sumuko na mapagod na, yung sasadyain niya yun para masaktan ka. So, at ikaw naman ito na ikaw ay tinutukso-tukso sa ganun, anong gagawin mo? Syempre napakahirap, lalo na kung may mga anak kayo, di ba? Lalo na kapag ang iyong partner ay nanlamig or wala nang feeling sa iyo, anong gagawin mo? Syempre masasaktan ka. Tatanungin mo yung sarili mo, bakit kaya nagbago to? Ano kayang nagawa ko? Anong nakita niya, no? May nakita ba siya iba? Na ikunumpara ka? Ganun. So, anong gagawin mo ngayon pag
naramdaman mo yung mga ganun na pagbabago. So, maipapayo ko lang po dahil sa ako, naranasan ko na rin mga ganyan. So, manahimik lang. Manahimik lang, yun ang talagang the best na gagawin mo ay manahimik ka. Kasi kapag nagsasalita ka, yung galit mo, magkakasala ka pa, at kung ano-ano pa masasabi mo na hindi maganda, mahirap nang bawiin. So, kung nangyari na gano'n ang iyong partner ay wala nang feeling sa'yo o hindi ka na niya feel, o kahit kaibigan mo, ay manahimik ka na lang muna, no? Huwag kang maghabol. Pero kung alam mo ikaw naman ang may pagkukulang na gawang mali, by natural, lumapit ka, humingi ka ng sorry, humingi ka ng tawad kung ikaw may pagkukulang, kaya siya yung manugang, halimbawa yung lalaking manugang. Kasi kapag yung may mga anak na tayo, no, may mga trabaho na yan, outside na tayo, hindi na tayo dapat pang magtanong, confidential na nila yan, ano, no, hindi na tayo dapat mangialam. Kasi may mga sarili na yung pag-iisip, may tamang pag-iisip na yan, no. Hintayin na lang natin kung bibigyan tayo hindi, basta tayo magpakita ng kabutihan sa kanya, doon sa anak natin at sa manugang, no. Huwag tayong mangingialam muna, yung magtatanong-tanong. Alam mo, minsan pa nagtanong-tanong tayo ng ganyan, minsan maiinis pa yan. Sabi, tahimik lang yan pero maiinis, you know. Bihira lang yung mga gano'n na nagpapakita na ito po ang sweldo ko, ganito ang nahinulog ko sa mga ganun-ganun. Bihira lang ang alam ko mga ganun tao, no. At ang inaano ko talaga ay pag ang anak natin ay may sarili ng pamilya, hindi na po yung tayo yung reyna or hari, ano, sila na. Kaya nga nagtaguyod sila ng pamilya, no. Sila na yung reyna at hari, at tayo naman hindi na. Kaya nga 'di ba ang mag-asawa, kapag nag-asawa ang lalaki ay bubukod na, ihiwalay na sa nanay at doon na siya sa asawa niya, ay isa na sila doon, magsasama na. So ikaw namang biyanan, abay umayos ka, lumagay sa lugar, wag mangingialam, no. At kung sila'y nag-aaway, payuhan, wag kampihan o pag-iwalayin, no? Hindi po magandang mangyayaring ganun. Kaya gagawin nyo po, ipagpe-pray nyo sila, akayin nyo sila na mamagitan kayo, na maging maganda kanilang pagsasama, na huwag magpadalos-dalos, magdesisyon ng kung ano-ano, mahirap na. Ang isa sa alang-alang po ay yung mga anak. Lagi isa, kapag po tayo ay may asawa na, hindi na po natin iniisip yung sarili natin, sacrifice nun. Yung iniisip natin yung mga bata na, no. Syempre po, kailangan ay alam natin kung saan tayo lulugar, no. Bilang isa, ako nga siyempre may manugang na rin ako, no. Anak, ganun, mga nangyayaring ganun. Pag nagbigay, di tanggap, di ba? Blessing yun, pero hindi po tayo hihingi. Ewan ko sa inyo po kung kayo po yung humingi, pero ako po hindi, nahiya po ako. Nahiya ako manghingi. Kung bigyan niya ako, abutan niya ako, salamat. Pero kasi nga, ang ginagawa ko kasi is nananalangin ako. Kapag konti na lang yung laman ng aking pitaka, yung lukbutan, nananalangin na ako kay Lord. At yun, iniip-ip ako pa nga, pitaka, dagdagan ka na ng lamang ganyan, marami ganun. Nagkakaroon, no? Talagang lang, tiwala lang, at yung lagi kang magdarasal, hingi ka. At kasi nakakahiyang manghingi. Opo, sa totoo, nakakahiyang manghingi kahit na natin yung mga anak na pag-aral natin yan, napagtapos natin yan. Tapos susumbatin natin, ay hindi po pwede yun. Nakakahiya po. Nakakahiya. Kaya ang gagawin mo ay magpakita ka ng kabutihan. Gawin mo yung mga pag-aaruga sa kanya, kahit malaki na sila, nagtatrabaho, alas kasuhin mo hanggat kaya mo. Tapos
maghintay ka na lang kung abutan ka nila. Yan, huwag tayo magtanong, ano ba, magkano sweldo mo, saan ba napunta yan, ganyan. No? Huwag po natin yun gawin mga alam ko ano niya, confidential na po yun, sa kanya na po yun, kasi may isip na po siya, meron tayong yung parang boundary na dapat natin na gampanan bilang mga ina, no? At balik nga po ako doon sa sinabi ko, kapag alimbawa ang partner nyo ay nang lamig, so manahimik lang, no? Talaga ang mabisa po talaga sa tatay nyo ay magdasal para sa ganun hindi kayo mapraning, no? Siyempre mag-iisip-isip ka ng kung ano-ano, baka mamaya ma-depress ka pa, malungkot ka, baka kung ano pang gawin mo sa sarili mo, di ba? Dahil iniisip mo, hindi ka na niya feel, hindi ka na niya mahal. Ibig sabihin, hindi ka na mahal pag hindi ka na feel do. Baka kung ano pang maisip mo na hindi maganda, ay hindi pa maganda yung patunguhan. So, dapat talagang gagawin mo, lagi ka mananalangin kung ang iyong partner o yung boyfriend, girlfriend ay nanlamig sa'yo. So, manahimik lang. Manahimik at mahinahimik. Yun ang number one. May yung panahon ng pananahimik at may panahon ng pagsasalita. No? So, kung dumating yan, so ang panahon ngayon ay ang pananahimik. No? Yung pananahimik. Yan ang maganda mong gawin, manahimik. At may panahon na makakapagsalita ka na rin. Isasabihin na rin yung mga nakimukino, mga ganun. Kasi yung panahon ngayon, kapag nagsalita ka, baka pwede ka magtanong, pero maayos na pagtatanong, kasi baka mamaya magdulot pa ng di maganda yung pagtatanong mo, mag-away pa kayo, lalo namang lamig sa'yo yan, lalo ka nang hindi ka na uwian, pansinin, diba? So, doon nagsisimula po yung panlalamig, nagkakaroon na ng pag hindi ka na feel o hindi ka na mahal, nagsisimula ng panlalamig. So, ando na yun na parang nainis na siyang makita yung pagmumukha mo, na ayaw ka na niya makausap, minsan nakatitig na lang yan sa'yo pagkausap mo. Napansin nyo ba yan? Naramdaman nyo ba yan na minsan nakausap mo, nakatitig lang sa'yo, hindi ka niya sinasagot, no? Yan, mararamdaman mo yung mga bagay na ganyan, at ang gagawin mo lang mag-iabala ka na lang sa gawain bahay, asikasuhin mo yung mga anak mo, mag-ayos ka ng sarili mo, no? Asikasuhin mo siya pag dumarating yung partner mo, kahit yung boyfriend mo. Kung boyfriend, okay lang, at least nakilala mo na siya, di ba naman kayo mag-asawa, di ba? Hindi pa kayo talagang legal na nagsasama. So, ayaan mo siya kumanlamig, marami naman pa dyan darating, di ba? Pero sa mag-asawa po, medyo hindi po tayo dapat magmalaki o magyabang. Kapag dumating na yung gano'n, ang gagawin natin talaga ay magsasakripisyo tayo, lalo na kung may anak tayo. Huwag nating iisipin makipaghiwalay, no? Maliban na lang kung nananakit yan o bulubugbog ka, ay di iano mo na yung sarili mo. Ano bang ang gagawin mo sa sarili mo? Abay, kumuha ka na ng pero tingin ko hindi yan magagalit kung hindi ka rin naman nagbubunga nga o nagsasalita na hindi maganda. Pero kung tahimik ka, nasasaktan ka, malabo. Hindi ka sasaktan yan kung ikay tahimik, no? At nagpapakita ka ng mabuti, hindi ka niya sasaktan, no? So, pag ikaw may asawang ganyan na, nanlamig na sa'yo, ang gawin mo, manalangin ka na manalangin, mag-aayos ka ng sarili mo, yung mga anak mo ang ingatan mo at alagaan, mahalin, huwag mo silang pababayaan, no? Na baka mamaya kung ano nang isipin mo sa panlalamig ng partner mo, ang magtutok mo sa kanya na lang atensyon mo, kawawa yung mga anak mo. Huwag kang papadala sa mga ganyan kung nanlamig siya yung partner mo at di ka na niya pansin. Ang gawin mo ay yung sinabi ko nga, manalangin, mag-ayos ka. Kung maaari, maghanap ka ng trabaho na kaya mong abalansihin yung pag-aalaga sa mga anak mo at saka nakakapaghanap buhay ka. Para sa ganun, kasi alam mo ba, alam ko ka na pag ang lalaki ay nanlamig, naku po,
Siyempre, papasok na dyan, nag-cheat na yan. Kaya nga nalalamig eh. Meron na reserva, may ginagawa ng hindi maganda yan. At ano pa, no? Magkukupit-kupit na yan. Unti-unti ka nang kukupitan. Tapos, hindi na makakapagbigay ng maayos, makakapag-entrega. So, mamumroblema ka kapag kulang na ang in-entrega niya sa'yo. So, anong gagawin mo? Siyempre, hanggat kaya mong maghanap ng mapagkakitaan na yung hindi ka mawawalay sa mga anak mo, ay gawin mo yun. Basta huwag kang hiwalay. Huwag mong hiwalayan ng tiningin atensyon yung mga anak mo, lalo na kung mga bata pa, huwag mo iiwanan, lalo na pag mga dalaga o mga teenager na kailangan tutukan mo yan. Pwede ka magtinda-tinda, or kung pwede ka maghilot, yung mag-manicure, or yung pag-uwi lang, kita na kaagad, no? Hindi ka na mamamasukan para intayin ka pa isang linggo, isang kalahati mo, isang mabako pa kumita. Paano mga anak maiwan mo? Yung pwede kang maghanap ng trabaho na yung paghapon pa lang may kita na, may uwi mo na, gano'n, no? At nababalansin mo pa, nababantayan mo pa yung iyong mga anakis, no? So, ito po ang masabi ko lang sa inyo ay kapag nakaranas na kayo ng gano'n sa inyong mga partner ay manahimik, no? Panahon ng pananahimik, yun po ay mas gold, no? Yun sabi na kapag ikaw nanahimik, ay mas mainam na manahimik, no? Kaysa magsasalita ka ng kung ano-ano dyan, na mag-aaway pa kayo, kapag kinompronta mo siya na hindi maayos sa pagsasalita, magsisimula niya. So, kung ikaw naman, ang pinag-usapan po sa natin, kung hindi ka na-feel, no? Alam mo, vice versa, balik namin. Ramdaman mo na ba na nanlamig ka na rin sa partner mo? Naranasan mo na rin ba yun na mawalang gana ka? Na hindi mo alam, pero siyempre kaya ka nakaranas ng ganon, nararamdaman mo yung ganon, may nakita ka sa kanya na diferensya, na ibig sabihin na hindi mo nagustuhan, no? Pero kasi ako sa akin naman, naramdaman ko lang yung sa tagal ng pananahimik, mo na hindi ka makapagsalita, so aabusuhin ka kasi hindi ka nga nagsasalita, so aabusuhin ka ng aabusuhin niya, ng gagawin yun. Dun dumating yung ako naman ang nawala na ng feeling sa kanya, ganun yun. Kasi nga tayong bilang mga nanay, no, mami, kapag ganun po ang ating mga kasama sa buhay, katuwang, kapartner, kung nakakagawa sila ng hindi maganda para sa atin, ay bila tayo nakakilala, no, sa ating Panginoon Diyos, ay patuloy po natin silang mamahalin, bagamat nabaling yung kanilang pagtingin sa iba. Patuloy natin silang mamahalin, no? Magpasakop. Huwag mo isipin ang papasakop ka na, ginaganon ka na. Hindi po, kasi ang susunod po tayo, di ba? Magpasakop ka sa asawa mo, no? Mapakita mo yung ikaw ay nasa sayo si Lord, pakita mo yun. Kailangan daigin mo ng mabuti ang masama. So kung gaganti ka sa kanya, anong mangyayari, di ba? Mawawasak ang iyong tahanan, ang iyong pamilya. Ang gagawin mo ay huwag kang gaganti, huwag kang gagawa ng masama. Maging tahimik, yun, pakita mo na ikaw ay mahalagang babae, na maaari hindi kanya pa masyadong napapansin, dahil napansin yung mata niya, yung paningin niya nabaling nga sa iba eh. So pagsisisihan niya yung bandang huli, basta ikaw wala ang ginagawang masama at ang ginagawa mo ay kabutihan. So sa bandang huli yan, ikaw pa rin ang magwawagi, hindi ka dihado kasi unang-una nakasunod ka sa sinabi ni Lord, yung kanyang na magpasakop sa asawa, at bagamat siya'y nakagawa ng mga ganun, ay patuloy mo siyang ibigin, mahalin, bagamat nabaling sa iba yung pagtingin, no? Huwag kang makipag-iwalay, huwag kang bababa ng bahay, no? Huwag kang bababa ng bahay, sarili mong bahay, tapos bababa ka. Huwag kang aalis dahil sarili mong bahay, andun yung mga anak mo, ikaw nga yung ilaw ng tahanan eh. Kailangan magpakatatag ka, no? So yun nga, ay salamat sa mga
nagbigay ng oras na makapakinig dito sa akin. Nawa ay napasaya ko kayo, nawa ay kahit paano ay may napulot po kayo na magandang tips o idea, no? At tayo ay, dahil ako ngay balo na, ay ba't ko po ba sa inyo nasi-share? Syempre po, napagdaanan ko po yan. Kasi po, pag tayo'y sumuko, lagi ang sinasabi ko, wag susuko, no? Lumaban. Ganun din yan, lalaban din tayo sa buhay, no? Kapag sumuko ka, yung sabihin, nakipaghiwalay ka, gusto mo mag-asawa ka na lang uli, mag-asawa ka ng iba, di pa mga anak mo, mag-iba-iba ng ama. So, pag isa lang yan, ay talagang diyan ka na. Mahiwalay ka lang diyan kapag manamatay, ganun. Pero yung buhay pa yan, wag mong ihiwalay, wag mong iiwanan. Ama yan ng mga anak mo, no? Kahit na nanlamig-lamig pa yan sa'yo, di gumawa ka ng paraan para manumbalik na yung kanyang yung ano niya, yung feelings niya sa'yo, na ma-feel ka niya, no? So, yun nga, tayo mga nanay ay lagi lang tayong mananalangin, yun ang ating panghawakan, mag-alerto, matured, matatag, no? Maging matured na, no? Kaya nga tayo nagaganito, nagsishare, lalo sana makapanood yung mga kabataan na pasibol pa lang, no? Na wag muna kayong lalagay sa pag-aasawa, no? Wag maging yung hinog sa pilit, no? Mahirap pag hinog sa pilit, no? Bandang huli, yung hindi pa kayo handa, paano magiging buhay nyo yan? Puro love sa bandang huli ay sana huwag kayong mag-away, huwag kayong maghiwalay. Kumbaga, kahit anong pinagdaanan yung hirap, ay kayo pa rin magsasama. Kung ganun nga, no? Hindi man natin masasabi yan kasi love na dumating yung pag-ibig, no? Siguro nga sila ay nagsama ng ganun. Kaya ating pinapaano sa mga kabataan, lagi natin papayuhan natin at ating sasabihan sila na mag-aral muna, no? Yung goal, may goal sila. Kailangan maano nila yung goal, marating nila yung goal nila, makapagtapos ng pag-aaral. Tapos pag nakapagtapos ng pag-aaral, trabaho muna, mag-ipon. Saka madali na mag-asawa, di ba? Syempre mga babae hindi naman madali yan, hindi naman tayo pwedeng mag-asawa, sige na, hindi man tayo nanliligaw. Ang lalaki, di ba, ang nanliligaw. So, tayo mga babae, maghintay lang tayo kung may lalapit sa atin. At doon, syempre, huwag naman tayong basta-basta, na lang, sige-sige. Kailangan, meron mo din tayong kwalifikasyon, para sa ganun, ay, sa bandang huli, maganda yung ating pamilya, no? Saka nga pala, yung mga ganong partner, mga asawa na nanlalamig o nag-cheat, ay, maaaring nakakalimot sila. Kaya ito ay paalala sa inyo kung narinig ninyo, mga may lalaki nakarinig ngayon, partner ka na, may asawa ka na, ay mahalin mo ang iyong asawa sapagkat ang iyong asawa ay mahina, no? Yung babae mahina yan, kaya ikaw yung lalaki, yung mga asawa nyo, ibigin nyo, mahalin nyo sapagkat sila ay mahina. May nabida, di ba, may nakikita kayo, mga balita, binugbog, sinakal, o di ba walang kalaban-laban yun, mahina nga yun inumpog, di ba, naku, sobra, hanggang nawala na ng buhay ng hina. So ano pa yun, di ba mahina sila? So wag gagawin nyo ng lalaki sa babae, kasi nga mahina ang mga babae, kaya mamahalin nyo ng mga lalaki ang mga inyong mga asawang babae, no? Sila inyong pakaingatan, mahalin yun. Kaya kayo namang mga mami, nanay, ang mga young adults, no, bago pa lang nakakapag-asawa, ay ang gagawin nyo po ay magpasakop sa inyong mga asawa, no? Magkaroon kayo minsan tawagan na maganda para laging lambingan, no? At syempre, kailangan ay wag makakalimot, syempre lagi kayong magpe-pray dalawa. Kailangan si Lord ay nasa center ng inyong pagsasama, no? Kaya nga kailangan ng pag-aasawa ay yung hanapin mo yung kapwa mo mananampalataya, kasi kung hindi kapwa mo mananampalataya, halimbawa na in love ka, hindi mo kapwa mananampalataya, medyo ikaw ang mag-a-adjust, no?
magtitiis ka, mahal mo siya, tatanggapin mo kung ano man siya. So, mag-adjust ka. So, kaya, yung mga babae na bagong kasal o may mga nasun ng mga relasyon ay pasa ako po kayo ha. Huwag kayong aander-anderin nyo sila. Hindi po maganda yun. Tayo ay tahimik lang mga babae, at ang isipin po ay yung mga anak aalagaan, tapos aakayin, dadalhin kay Lord para pag lumaki sila ay mabuti sila hanggang paglaki nila, mabuting tao, gano'n, naaaralan sila. Kaya ang message ko, topic ko ngayon kung hindi ka nga feel ng isang tao ay di manahimik ka na lang muna, umiwas ka muna, kasi hindi ka nga niya feel daanin mo sa panalangin, no? Bandang huli niya mafe-feel ka niyan, tapos nakita niya nag-ayos ka pa, wow, makita niya, wow, nagbago, babalikan ka niya, no? Kaya sa mga asawa naman na kung naglalamig na sa inyo ay huwag kayong mabalisa, huwag kayong maturete o malungkot-lungkot kung yung asawa niyo ay na syempre kaya nangyayari na yung ganyan ay meron na yung reserba o meron na yung kinahumaling ang iba. Pero ang sabi nga ay patuloy mong mahalin, no? Asikasuhin siya, kung ano mga pangangailangan niya ibigay mo, huwag kang ibig sabihin, huwag ka magsalita, magbunganga, no? Tahimik ka. Minsan, pwede pa nga ikumpara yung sarili mo sa para ka na lang ng katulong, no? Na nag-aasikaso ka niya, no? Na lang ilagay mo sa sarili mo para ka na lang katulong, para hindi ka masaktan. Ako lang, pero kung ayaw mo, di okay lang. Kung bagay yun sa Diyos ko, ilagay mo na lang sa sarili mo. Nagsisilbi ka sa asawa mo, ganun. Kasi, maari kung asawa mo naman ay nagpo-provide naman sa'yo, hindi naman kayo ginugutom, no? Yun na lang, isipin mo ang mga anak mo ay makapagpatuloy ng pag-aaral, lumaki sila na kompleto, andyan ang nanay, ang tatay, di ba? Ganda nun sa kanila, makakapag-aral sila ng mabuti. Pero kung nakikita lagi kayo nag-aaway, nagbabangayan, makakapag-aral bang mabuti ang mga bata? Naku, matuturete, hindi sila makakapag-focus sa pag-aaral. Kaya tayo mga nanay, ang ilaw ng tahanan, no? Tayo ang magpapaliwanag sa bahay. So kung ikaw ay aandap-andap na at yung bang sala sa lamig at sala sa init yung pananampalataya, ay walang mangyayari po, kawawa ang mga bata, no? Kaya ang nakasalalay talaga tayong mga babae, no? Tayo pwede nga tayo maging tatay, nanay, no? Kaya ang mga babae ay kailangan talagang matatag, no? Matured at alerto, no? Alerto ka kapag may nararamdaman ka ganyan, yung instinct, no? Kutob-kutob, kaya ang alerto ka pag alam mo gadot, pag-aralan mo sa isip mo na bakit ganun, pero huwag ka magsasalita, aralin mo. Ang matalino ay hindi kagad nagsasalita, ano po, ang isang matalino ay may pagpaplano yan, hindi kagad yan nagsasalita pag nainis nagsasalita, hindi rin po yan, pipigil yan, ang isang matalino nagpipigil. So kaya tayo ay laging mananalangin yan ang ating sandata, no? At magtiwala sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, sumunod tayo sa kanyang utos na ang sabi po, mahalin ang asawa, lalo na mga babae, dahil ang mga babae ay mga mahihina. Tayo namang babae ay magpasako sa ating mga asawa at ayun, alagaan ng mga anak. Tapos laging pagpe-pray nyo yung asawa nyo, ilay hands nyo, natutulog siya, ilay hands nyo, tulog siya, ilay hands nyo, no? At pagising niyan, ang isip niyan ay magiging maayos, kasi nilay hands nyo siya, pinag-pray nyo siya kay Lord. Ganun lang po ang gagawin nyo ng mga nanay. Kaya pwede din mga tatay, kung kayo yung naano sa mga asawa, yung kakaproblema sa asawa nyo. Meron rin po talaga akong mga nakakwentuhan na napakahirap sa lalaki yung iwanan sila na kanilang partner nung hindi nila matanggap, no? So syempre yun ang dapat natin, palakasin natin yung magano na isipin natin na tayo rito ay nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo, ay yan ay mga lang, pansamantala. Hindi naman natin yan makakasama habang buhay, kasi po sa langit pag nandun na po tayo ay magkakapatid na lang tayo dito lang. O may partner ka, may asawa, kasi nga nilika ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki po, no? So pag tapos na
yung ating ano dito, na finish line ka na sa langit, ay magkakapatid na lang po tayo. Kaya nga dito tayo pinapractice magmahal lang kayo bilang magkakapatid. Yun po yun. So, tandaan po natin ang yung mga ano sa atin, yung mga paalala. Kasi yung mga paalala na sa atin na yun, yun ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya, ito nga share ko sa inyo kasi ano ko naranasan ko naman. Yun nga ko sa inyo mag-share o magpapayo kung hindi ko ito naranasan. Kasi gano'n ang ginawa ko. Sumunod ako kay Lord. No? Sa relasyon, no, wala po. Tingin ko lang, siguro, mga ilan-ilan lang, may ilang porsyento lang na perfect. Pero talagang dumadaan sa isang relasyon o mag-asawa kahit napakalambing pa ng una, nasa kalagitnaan o nasa huli, dumarating talaga, nagkakaroon ng problema. Kaya maging matatag lang talaga yung syempre kailangan sweet ka sa asawa mo, hindi naman lagi na para kang lamig-lamig mo. Alam mo, sweet ka, napakahalaga kasi sa mag-asawa yung ng kayo'y magtatabi, magsisiping, napakahalaga po yung kaya nga kapag ang mag-asawa ay pinasama ay hindi nyo ipagkakait yung inyong sarili kasi pag mamay-ari na ng bawat isa nyo yung sarili nyo, so huwag nyo ipagkakait. So pag pinagkait nyo yun, doon nagsisimula ang problema, no? Kaya magbigayan, magmahalan, nang sa ganun ay maging maayos sa inyong pagsasama, no? So, yung ang ating pag-usapan kung naramdaman mo na hindi ka na niya feel o kahit sino, kaibigan o kapamilya, ay manahimik na lang muna, no? Huwag pansinin, medyo umiwas ka na lang muna, no, para hindi ka makapag isip ng masama kasi malulungkot ka tiyak no? Ngayon aralin mo kung bakit hindi ka na niya feel, ang gagawin mo, ibigay mo yung best na makapagpapasaya sa kanya, no? Bilad sa mag-asawa, ganun din, no? Kung hindi ka niya feel, alangan naman ko ganyan feel, bahala ka, hindi kita asikaso, hindi, huwag ka gagawa ng gano'n, huwag kang gaganti. Ang gagawin talaga yung maganda, no? Gumawa na nga masama, tas gagantihan mo pa na masama, or kailangan wag madaig na masama ang mabuti, kailangan daigin mo yung masama. Yun ang lagi mo isipin, daigin mo na masama, at talagang sa bandang huli ay ikaw ang magtatagumpay. Oo nga, medyo matagal na proseso, hindi makagad instant na wow, nagwagi ka na, hindi, matagal panahon, pero bandang huli ikaw hindi ka dehado, no? Ikaw ay pagtatagumpay ni Lord. Hintay ka lang medyo matagal. Kaya nga kailangan tayo ay matutong maghintay, no? Matutong maghintay, matutong magtiis, no? Hindi kara-karaya na sa pagtaas-taas ang tagal-tagal ng pagtitiis. Alam niyo po ba na mapalad po yung mga napaparusahan na yan na hindi mo dapat deserve mo yun, ba't nangyayari yun, di ba? Napaparusahan ka lang, hindi mo deserve yun, pero yun ay mapalad. Yung mga tao na nakakaranas ng gano'n na naisip mo parang napaparusahan, wala ka namang ginagawang masama, pero yun ay mapalad po yun sa Panginoon. Kaya kapag nakakaranas kayo ng ganyan, tiis. Isipin mo lang na ang buhay, ang pananampalataya, ang kalakip ay pagtitiis, no? Magtiis, no? Kung walang maintregang maganda, magtiis. Kaya gagawin mo ay magtrabaho, no? Gawa paraan. Yun, gawa paraan. Kasi, yan nangyari sa akin yan. Kaya, naisishare ko rin sa inyo kung anong dapat yung gawin, no? Idea lang, binibigyan ko lang kayo ng idea o tips no, kailangan lang ay maging matured ka. Malawak ang pangunawa, no? Malawak ang pangunawa at syempre kailangan malusog na pangangatawan. Hinihiling natin sa Panginoon. Kasi kapag ikaw ay nakaranas ng lungkot, unti-unting pakawaran mo, mamamatay ka, no? Kapag ang malulungkutin ng isang tao ay unti-unting mamamatay. So, kailangan labanan mo yun. Huwag kang malungkot. Kapag nakakaranas ka ng gano'n na hindi ka na feel, hindi ka na mahal, wala na feeling sa'yo, ay huwag mo masyadong dibdibit, no? Tandaan mo, manalangin ka, may masahawa ka higit sa kanya, no?
na ikaw ay mahalaga. Hindi niya yan naiisip na napakahalaga mo. Hindi niya iniisip na pag nawala siya sa'yo, siya ang dehado niya. Kaya, ikaw ang gagawin mo lang talaga, yung talagang nararapat bilang isang babae, isang nanay, isang may bahay, no? Na ipakita mo na ang ginagawa mo ay mabuti, no? Huwag ka basta-basta maniniwala sa mga payo-payo, ha? May nagpapayo sa iyo, may tiyak, may nagpapayo sa iyo ng mga negative niyan, baka sundin mo, tapos yayain ka ng kung saan pupunta. Ay, wag. Hindi pwede yun, no? Sinasabi ko na sa inyo, wag niyong gagawin yun, no? Kung sinasabi niyo makulit ako, o ba, ano naman ito, ang tapang, wag po kayong papaakay sa mga ganun, no? Kung gusto nyong humanap lang ng solusyon, magsaya ka, makalimutan mo, hindi po. Pag ginawa mo yung pagising mo, ando pa rin, no? Gagawin mo lang, magpakabuti, no? Magpakabuting isang babae, isang nanay, no? Para paglaki ng mga anak mo, nakita niya yung pagtitiis, nakita niya yung mga ginawang mabuti. Hindi niya makakalimutan yung karangalan ng anak, ang isang magulang, ng isang babae, ang isang nanay, no? Karangalan nila kayo. Kaya yun, ipakita nyo sa inyong mga anak yung mabuti. At bandang huli, mag-aani-ani na lang tayo, no? Yung mga 45 na age at hanggang pa 60, mag-aani-ani na lang tayo. Sino po ba dyan mga 45 to 60? Or hanggang 50 na lang to 60. Tayo po ay mag-aani na lang, no? Mag-aani tayo. Kasi tapos na tayong magtanim, no? Nagtanim na tayo, yun, nag-alaga ng mga anak natin. So, malalaking anak. Nag-aani na lang tayo, no? At ikaw pa 60 years old ka na, ang gagawin mo ay mag-ano ka na uli. Magpanibago ka na uli, magtanim-tanim. Magpanibago tanim kasi kailangan matandaan na po. Huwag maging masungit, no? Kailangan ay mapagmahal sa lahat ng tao. Huwag maging masungit kasi kapag masungit ka, lalayuan ka, kailangan mag-renew, mag-renew. 16 iisipin mo kasi pag matanda na parang outside ka na, so mag-renew ka na uli, magpanibago, magmamahal, lagi isipin mo magmahal, magpakita ng kabutihan kasi dapit hapon no? Padapit hapon na yung ganong edad. So salamat sa mga nakadaan dito sa live at nakapakinig ng aking message na share ko to kasi nga is napagdaanan ko, no? Na talaga namang napakahirap talaga. Mahirap ng kapartner mo ay magbago na yung hindi ka feel nagbago na ibig sabihin yan. Mahirap kapag ang iyong partner ay nagbago, hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero kapag ikaw ay nakay Lord, hindi ka matatakot. Lalo araw-araw ka na nagbabasa, no, nakakarinig ng kanyang revelasyon, hindi ka matatakot. Kasi may mahawak ang masigit sa tao lang yung asawa mo, masigit yung hinahawakan mo. Kung umalis siya, hindi umalis siya, ihanda mo yung sarili mo. No? Kung aalis siya, iwanan ka na, ihanda mo yung sarili mo. Huwag kang habol-habol. Hayaan mo siya, umalis siya, di bumalik siya. No? Ganun lang. At ikaw naman babae, huwag kang bababa ng bahay. Tatandaan mo yan. Yan ang hindi maganda, yung alayas-layas ka. Naku, huwag bababa ng bahay, huwag lalayas. No? At yun lang. Kailangan palamig muna. Huwag lalayas, maghiwalay muna ako niya. Isa nasa sala, isa nasa kwarto, huwag magtabi. Magpalamig. Tapos mamaya, love na uli kayo. No? Pero syempre, kapag sinasabi nga yun na hindi ka na feel, wala siyang pakialam na sa'yo, masaktan ka dyan. Bahala ka, diba? Bahala ka, wala siyang pakialam kung masaktan ka. Hindi niya na iniisip yun na masaktan ka kasi nga nanlamig na siya wala na siyang feelings na nararamdaman sa iyo. Kaya yung mga nakakaranas sa ganun, babae o lalaki, tahimik lang, manahimik lang at
Kung gusto mo umiyak, di umiyak ka sa kwarto mo. O, iyak mo lang, maubos din yung luha. O di paglabas mo, o di hinga uli ng malalim. O di okay na. At least, naisumbong mo lahat kay Lord. Hindi kung kanino ka nagkwento ng mga ganyan na huwag mo ikukwento sa kahit kanino ang nangyayari sa inyo ng inyong asawa, na iyong partner, no? Kasi bababa ang tingin niya sa iyo, bababa ang tingin nila sa inyo, kasi alam mo, hindi naman nila alam kung ano nangyayari sa loob ng bahay. Malay mo, ganyan na pala kayo, pero marami pala humahanga sa inyo sa labas. Pag nalaman nila na kayo yung nagkakaganyan, ay, ganun pala, alam mo naman ang mga balabilita, napakabibilis niya, no? So, huwag ka magkukwento kung nakakaranas ng mga ganun. At kung mayroon ka mga makakwentuhan ng ganyan, yung mga pinagkakatiwalaan mo, no? Yung pinagkakatiwalaan mo, huwag kang basta magkukwento ng kung ano-ano lang po, binubugbog ka, nananakit, alam mo naman kung saan mo na yan, ilalapit, no? Pero kasi alam niyo po ba, kapag naumpisahan ka ng saktan, ay nako, uulit-ulitin na yan. Kaya yun ang dapat, no? Supiling ka agad, huwag ka masasaktan ng una, kasi pag nasaktan ka na ng una, ay pangalawa yan, mapapangalawa, pangatluhan, ganyan, maabuso ganun Kaya talagang gagawin natin ay ipanalangin natin sila, ilehens, no? Pero yan kasi yung sinusubo ka dyan kung hanggang saan yung pananampalataya mo, kung hanggang saan ang katatagan mo, susubukin ka dyan. So talagang tahimik lang, wala kang labang kapag nagbunganga ka, baka sutukin ka pa, diba? Kasi hindi ka na nga niya feel tapos ang dakdak mo pa, nako, sasaktan ka. Manahimik lang at alagaan ng mga anak mo, maging malinis yung bahay mo. Pakita niya na pag uwi niya, wow, maaliwalas ang bahay, diba? May pagkain na maayos, yung mga bata, wow, ang lilinis, ang babango, diba? Kung gagawin mo hindi maganda, ay lalo iwanan ka na niya, pupunta na sa iba. So ano, gusto mo ba yung mangyari yun? Syempre hindi natin pinapayo mo, kaya wag magnanag, wag magbubunganga. Gagawin mo lang mabuti kang isang nanay, no? Na tahimik, lagyan mo ng plaster yung bibig mo. Kung hindi mo makayang magsalita, plaster, no? Kung magsalita, o kaya umiwas nga muna, yung umiwas, pero kahit magsalita ako, wala ka na magagawa, wala na sa yung feelings, ay talagang hindi ka na niya uuwian. Pag nagdakta ka, wala nga feelings, matakta ka pa, hindi ka na uuwian. Huwag mangyari yun, no? Baka pa nangyari kung saan sa lumapit para humingi ng tulong, manumbalik lang yung asawa niyo, no? Meron mga lalaki, pero siyempre, no, may mga kondisyones yun. Kaya salamat sa nag-stay na nakapanood nitong aking mensahe. Nawa ay napasaya ko sa kayo, nabigyan ko kayo ng tips, ng aral, na talagang tayo mga babae, lagi tayo kailangang ilaw. Tayo ang magbibigay ng liwanag sa tahanan, no? Nakakaranas ng negative, kailangan matatag labanan, huwag susuko, no? Laban, no? So kumusta na po kayo dyan? Ano po bang ginagawa nyo? Marami po nagpa-accept kayo na hindi ko ma-accept, at kasi nga baka hindi ko rin man maintindihan din, dahil syempre at hindi ako salita ng mabuti. So yung mga dumaan dito ay salamat, good evening, magandang gabi. Nawa ay pagpalain kayo sa gawing ito, pagpalain kayo sa mga narinig nyo na sinabi ko, dahil ito lahat ay galing sa Panginoon, dahil ang sabi ng Panginoon ay kayo mga lalaki, mahalin yung inyong mga asawa sapagkat ang inyong mga asawa ay mahina, at kayo mga babae ay magpasakop sa inyong mga asawa, no? Yun po ang natandaan natin, yun po ang sabi ni Lord. Kaya pagpalain ang mga mag-asawa, pagpalain ang mga nakakaranas ng kabalisahan, pagpalain yung mga nalulungkot, ano ba, aaluin ka ni Lord, huwag kang mag-alala.
pagpalain yung mga nag-stay at nakapakinig. Datnan ka nandyan ng pagpapala galing sa Panginoon. No? Siyempre, ang lahat ng ito ay bigay ni Lord sa atin. So, share natin yung mga pagpapalang ginagawa sa atin. Hindi naman ako naghahangad ng kung ano-ano na. Masaya na ako ganito na i-share sa inyo. Yung mga ganitong bagay na tayo bilang mga nakakilala sa Panginoon ay sabi nga, humayo kayo. Ipamalita sa sanglibutan ang mabuting balita. Ito po ay mabuting balita. No? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Ang sabi po, sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng demonyo, no? Makapagsasalita sila ng ibang wika. Hindi sila tuklawin man ng aso o makainom ng lason, at gagaling ang lahat ng may sakit ng mapatungan ng kailang mga kamay. Isipin mo, no? Ang mga sumasampalataya at babautismuhan po ay maliligtas. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Kaya humayo, ibig sabihin humayo tayo ganito. Tayo ay mag-share ng mabuting balita sapagkat dumating na ang takdang panahon. Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala sa mabuting balitang ito. No? Yun po ang sabi ng ating Panginoon. No? Maniwala tayo sa mabuting balitang ito at tayo maliligtas. Ayun nga, ang aral sa atin, no? Bilang mga pag-partner ay maging matatag, matured, no? Alerto, no? Na mga babae, lalaki, no? Maging mapalanginin at si Lord ang nasa center ng inyong pagsasama, no? Manahimik kung maharte, manahimik, no? Ibig sabihin maghanap ng kaalaman kung ano man dapat gawin, no? Ibig sabihin na manap talaga na makakatulong sa iyo ng mga bagay na yan na makapagbibigay sa iyo ng katagumpayan yung anumang mga challenges, no? Kaya salamat po muli. So pwede po kayo na ngayon mag-join, pero makita ko rin kayo at makapag-usap-usap. Hello po sa ito po nakapakinig dito sa aking live. Thank you. Good evening at pagpalain po kayo sa gabing ito at pagpalain po ang lahat ng amen. Salamat po sa nagtanong at salamat at nasagot po natin. Salamat po, ay napasaya ko kayo, no? Tandaan po natin na nanay, tita, mga 45 to 60 years old, tayo na po ay nag-harvest, no? Nag-harvest na tayo. Hello po. Hello. Hello. Tayo mga byuda na. Join po kayo. Pwede po. Sige po. Usap po tayo. Kumustahan. Ganun po talaga ang buhay. Ay lagi lang tayong maging masaya. No? Yun ang sabi. Laging magsaya. Rejoice always. No? Huwag iisipin yung mga walang kabuluhan, no? Hindi makakatulong sa atin. Mapalad ang mga aba, no? Na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Yun po. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat aliw sila ng Diyos. Diba? Ang gaganda ng mga promise na ito. Mapalad ang mga may malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Opo. Mapalad ang mga nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakamit
nila ang kanilang minimiti. No? At mapalad ang mga gumagawa ng daan ng pagkakasundo na at sila ituturing ng mga anak ng Diyos. No? Kailangan tayo ay maging mabuting tagapamagitan o gumagawa tayo ng daan para sa pagkakasundo yun. Mapalad po yung mga ganong tao. At mapalad ang alin po mahabagi, no? At kahabagan siya ng Diyos. No? Kaya ano po ang promise ni Lord dito? Sinabi ni Lord, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpalang inyo matatanggap sa langit. Wow, di ba? No? Mayroon tayong pag-asa, no? Na makakaharap natin si Lord, no? Pag-asa natin makakaharap natin si Lord dahil tayo ay nakakilala sa Panginoon, pinawalang sala na tayo sa ating mga kasalanan dahil tayo nanalig at nagtiwala sa Kanya, no? Humingi tayo, nagsisi tayo at tayo nagpatuloy, no? Hindi na yung bumalik pa sa dating gawin, hindi na po ganun. Kaya magandang gabi po sa mga kabyudahan dyan, mga kaanuhan ko po, ako, byuda. Tayo po ay, sige lang, tayo lang ay magsaya lagi. No? Kayo po ba ay naka-join? Meron kasing mga group na ganito, yung pulse, widow. No? Maganda rin naman po rin dun sa mga ganon na saya-saya ganun para may kausap lagi, no? Hello po, magandang gabi sa bawat na naka-join dito sa aking live. Thank you. Good evening po. Good evening sa mga nakapakinig ngayon. Nawa ay napasaya ko po kayo na nakapulot ng kaunting aral sa mga nasabi ko dahil ito naman po talaga ito po yung totoo na talaga na kung ating gagawin susundin natin ay may katagumpayan. Hello po, sana po ay ako po pala nga ay isa ng byuda rin. Ako po ay 57 years old. Opo. At ako na dito, purpose ko po ay makapag-share ng kabutihan ni Lord kasi nga ako'y pinagaling. Ako'y nakilala ko siya. Tapos, kahit ako'y byuda na, nag-iisa, abay, kasama ko si Lord. Hindi niya ako iniiwan. Kasama ko si Lord sa aking buhay. Siya yung nagbibigay sa akin ng lakas, ng sigla sa araw-araw. Kaya, gusto ko rin na inyong maranasan din yun. Maranasan yung na kay Lord na sa piling ni Lord ay mayroong kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, ganun. Kumusta po kayo? Sino po ba dito ang byuda-byudo? Hello. Hello sa mga hello po sa mga kapwa ko byuda or mga cancer survivor. Hello din dyan. No? Hello sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Hello po. At usap tayo. Yun lang naman ang mahalaga. No? Usap ng buhay natin, kung paano tayo binago, kung tayo pinagaling, kung paano tayo pinalakas sa ating buhay sa araw-araw. Yun po. Ang mahalaga ay ito tayo ay lumalaban na kasama ang Panginoon sa buhay. No?
Hello po. Opo, opo. Kumusta na po kayo? Sana po napasaya ko po kayo sa mga nasabi ko, sinabi ko. Sana po ay lumakas kayo, palakas kayo sa mga aking mga nasabi, mga senior. At bila tayo mga nanay, no? Tita, tawag sa atin, tita, nanay, mami, ay, ate, o ano pa, maali, manang, no? Ay maging mabuti po tayo, no? Maging ilaw tayo ng ating tahanan, ilaw ng sanlibutan, no? Yun po. Maging ilaw ng tahanan, maging ilaw ng sanlibutan na nasa labas yung ilaw, ibig sabihin nakikita, hindi nakatago, no? So kaya kailangan ay mag-share tayo, maging ilaw tayo na nakikita tayo na nakakapag-share, makapagpaliwanag din tayo sa ibang tao, makapagbigay tayo ng sa kanya lakas, makapagbigay, encourage natin siya na lumaban, na maging matatag, na huwag susuko. Yun ang ano natin, huwag tayong susuko, huwag tayong bibigay. Kailangan po ay laban. Ganun ang sa buhay, laban sa buhay, no? Sapagkat ito naman yung atin talagang dito tayo sa ibabaw ng mundo ay dahil ito talaga pakikibaka, paglalakbay dito, no? Kaya nga sa ating paglalakbay kailangan meron tayong guide, no? Para matuwid yung landas nating pupuntahan. Hindi tayo iikot sa kaliwa o sa kanan. Kailangan diretso para sa ganun. Matuwid na landas ay aakayin tayo sa matuwid na landas ay tayo ay magiging maayos ang ating buhay, no? Pwede na po kayong pasok na lang, no? Kahit kailangan po accept. Pwede na po kayong pumasok. Sige po, pasok na lang po kayo. Tapos usap-usap, gano'n, no? Kasi medyo naman akong magpindot ng invite. Baka mamaya meron naman siyang abala sa iba, no? So, kaya pwede na lang po kayong pumasok na lang bigla. O, usap na lang tayong gano'n. Hello. Good evening. Masaya ako dahil alam ko na nakarating sa inyo yung aking mga mensahe na gusto ko iparating sa inyo, di galing kay Lord yun, no? Na tayo'y maniwala sa mabuting balita, no? Ito yung mabuting balita para sa mga kalalakihan. Ibigin mo ang iyong asawa sapagkat ito'y mahina at ikaw namang babae, pasakop ka sa iyong asawa, no? Yun ang the best, no? Magiging masaya ang inyong relasyon, ang inyong pagsasama, no? Magandang gabi uli. Magandang gabi po sa mga dumadaan at nag-stay ng mga ilang minuto. Salamat po. Thank you. Hello, how are you? So, Let's go. hello. Yeah, where are you from? Philippines. Oh, nice. Yes.
Yes? Where are you from? Where are you from?